Pag ang tao sa akin magandang pakita, hindi ko kayo iniiwan. Pumatok, binuksan pintuan, umalis, walang paalam. Naiintindihan. The views and opinions expressed by the program's host, guest, listeners, and viewers are solely the views and opinions of the original source who expresses them. They do not necessarily represent the view and opinions of this program. Viewers' discretion is advised. Magandang araw, Caloocan. Nandito tayo sa bahay na pula. Bakit pula? Kasi ultimo lahat ng kanyang gamit ay pula, 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 pula. Wala ibang kulay kundi pula. Anyway, ang ating kasama po ngayon ay paborito niya talaga ang kulay pula. Simula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi siya nagbabago ng kulay dahil yun ay paborito niya dahil kulay puso di ba? Mga kaibigan, si Ate Gigi. Si Ate Gigi, siya ay nanggaling pa sa 2nd District, no? Sa 2nd District ng Barangay 49. Tapos ngayon naman siya ngayon ay nandito na sa Northville. Kung saan ay, ilang taon ka na dito sa Gigi? 16 years. Sa 16 years, ka-establish mo ang pagiging isang Gigi sa Northville hanggang sa naging opisyalis siya ng HOA nyo rito. Kumakandidato ka rin dito sa pag-amit ng HOA. Kwento mo nga sa amin, ano experience mo nang ikaw ay malipat dito sa Northville? Napakahirap kasi iba yung talagang sinilangan mo matagal kang natira. Ito parang nangangapa ka, pakikisama, pakikisalumuha sa mga tao. Pero ang lahat yan pinaya ko. Kapakisamahan ko silang lahat. Total, isang barangay naman kanila pinanggalingan. Ang mga taga Northville, hindi naman purong taga doon lang sa inyong lugar. Meron din Diba? galing sa Maynila. No? Hindi, sa amin, totally second district lahat. Locatis. Walang halong tundo o kahit ano naman. Tapos lahat ng nasa along village yun. Second district, along the roads kami lahat. Okay. Release kami lahat. Walang naiibang lugar. Okay. Tapos yung mga taga second district ngayon, halos kasalukuyan yung iba dyan, nakarehistro na yun dito sa Barangay 171. Karamihan 171. At matanong ko na rin sa'yo, noong mga panahon na yun, ang mga kalye nyo rito, medyo hindi maayos, di ba? Ang mga kalye nyo ngayon dito, maayos na. Ay, maayos na. Hindi ko, dati lubak-lubak. Sasali kang tricycle, tumatalbog-talbog ka. Ngayon, tampante ka na, kahit natulog ka, kahit ang ganun po na sa tricycle, tuloy pa rin ang pag-idlip mo Hindi maistorbo pagtulog mo Sa ngayon. Talipapa, meron na rin kayong May talipapa na rin kami dito. May covered court na rin kayo dito. Meron na rin kami ng covered Meron court. na kayong mga outpost dito, parang gamit ng daycare ba yun? Meron na rin. Yung kamukha ng mga kooperatiba, mga daycare center, meron na rin dito. Kompleto. So dahil sa tagal mo na rito, 16 years, nakita mo ang bagumbong noon at ang bagumbong ngayon. Anong nakita mong pagkakaiba nang dumating ka sa bagumbong? Ay, malaki. Unang-una, nung ako'y dumating dito, hindi ba gaano ang complex. Natayo ang sports complex pag-upo ni Congressman o ni Mayor of Malapitan. Tama, na yun, medyo na-establish na yun. Ngayon, at higit sa lahat, ang SM. Unang-una ang SM, napakalaking tulong sa amin, tulad namin dito sa Northville 2D. Karamihan po dito ay mga walang hanap buhay. Ang mga hanap buhay po dito sa Northville 2D ay nanggagaling pa po minsan ng Pasay, 2nd District, San Juan. Mula po nailitayo ang SM po, napakalaking bagay sa mga tao rito. Napalapit po ang hanap buhay, napalapit po sa pamilya nila. At ligtas po, at hindi malayo, ligtas po sa uuwian. At yung hospital, gumanda ang ngayon, lalo na ang tala. Napakaganda ng tala ngayon, napakalinis. Dati doon itakbo ngayon ng mga pasyente. Ngayon, wala kang takot na tatakbuhin na para maano yung pasyente delikado. Lahat ng sila kompleto sa mga material, mga aparato. Mga espesyalistang doktor nandoon. At siguradong pag dinala ka ng emergency, marami talagang tutulong sa iyo. Sasalubungin ka agad ng mga tao. Tutulong ipasok sa emergency. Yung mga street lights ninyo, noon pagdating mo ba rito, meron ng gano'n? Hindi lahat, pero ngayon,
kumpleto na lahat. Okay. At hindi na delikado. Okay. Kahit maglakad ka nag-iisa, hindi ka mapapahamak, hindi ka kapamadibdib mo dahil maliwanag na. Okay. Ang health center ninyo, kamusta naman? Okay naman ang health center. May mga kanya-kanyang araw yan. May araw sa bata, mayroong araw sa gamot, at may mga center na nakagat ka ng aso. Meron na rin. So, suma total, ang pagkakaiba ng Bagumbong noon at ng Bagumbong ngayon, malaki ang pagkakaiba. Malaki. Dahil, kay Mayor Alon na. Ayun. Nice. Mga kaibigan, kung hindi niyo po natatanong, si Ate Gigi, siya ay isang matagal na leader ng mga asisto. At nung matapos lang ang asisto, saka kami medyo naglaylo. Diba? At the same time, si Ate Gigi, siya rin po ay naging leader sa katunggali ng ating Mayor Along. At siya pa nga po ang nagpapamiting dito sa Bagumbong, sa lugar nila. Ang tanong ko sa iyo, anong naging ang naging dahilan? Bakit ka nawala doon? Ba't ka nagbago ng isip? Bakit sumama ka kay Mayor Along? Yun nga. Samantalang ikaw ang nagiging leader, ha? Ikaw mismo nagkakandak, ikaw mismo nagtatawag sa mga tao, dyan sa iyong mga kapitbahay sa buong Northville. Bakit biglang nagbago ihip ng hangin, biglang si Gigi ay naging Along Malapitan? Opo, kahit una-una po sa lahat, papasalamat po ako sa itaas na bigyan niyo na ako ng isang dahilan kung bakit po ako umalis sa kanila. Siguro po una-una, bilang leader po ako ng matagal, sa lahat po ayoko po, ang tao po, yung trato sa tao. Mm-hmm. Yung pakikitungo po, hindi po dapat ganoon. Tandaan niyo po, ang tao, kahit mahirap yan, importante sa lahat, respeto at trato. Mm-hmm. Hindi ka iiwan kahit kailan, hindi ka bibitawan kung ikaw ay gano'n. Mm-hmm. Hindi ka lalayuan. Mm-hmm. Yun lang po, kaya ako nalipat. Mm-hmm. Yung kanilang pakikitungo. Dahil sa tagal ko po ng panunungkulan, sa totoo lang po, ngayon ko lang po natikman yung ganyan. 1998 pa lang ho, nasa larangan na po ako ng politika. Leader po ako ng Baby at Work. Pero nangyari sa inyo ganyan. Ngayon lang po nangyari yan. Mm-hmm. Leader po ko 1998 pa lang. Mm-hmm. Baby at Work po ako kay Congressman Baby Asisto po ako. Mm-hmm. Hindi ko po natikman yung ganyan. Kahit kay Egay Irisi po. Ngayon lang po. Mm-hmm. Kaya po, hindi po ako nagdalawang isip. Hindi po paninira po sa isang tao po yan. Sinasabi ko po yung katotohanan, kaya po ako nalipat. Mm-hmm. Hindi po ako naninira. Ako po ay isang matinong leader. Mm-hmm. Nagsiservisyo po ako ng tapat sa tao. Mm-hmm. Pag ang tao sa akin magandang pakita, hindi kita iiwan hanggat dulo. Hindi kita bibitawan. Mm-hmm. Yun lang po, hindi po paninira yan. Totoo po lahat ng sinasabi. Masaya ka, pati ang mga tao mo, sa pagkakalipat mo kay Mayor Along. Masaya. Kasi unang-una po, hindi po masasabi ng mga tao na bumalimbing ako. Unang-una po, yung taong yun noon ko lang po nakilala. Mm-hmm. Hindi ko po siya nakakausap. Hindi ko po siya nahinga ng tulong para magkaroon akong commitment. Dahil sa may naglapit na sa akin, sinubukan ko siya. Naakala ko okay siya maglingkod. Nasabi ko, subukan ko. Nakaharap mo? Nakaharap ko siya. Nagpunta sa bahay ko, pangatlo na nga meeting sa amin, huling-huling siya nagpunta eh. Hindi kasi, nagpunta sa bahay siya, huling-huling meeting lang sa akin. Hindi mo lang sinabi na, ikaw pala ikaw pala yung leader dito. Kaya ang totoo niyan, parang wala, di kami nagkakilali. Parang di bang, parang ang hirap tanggapin ng ganun na nagpapakahirap ka. Okay. Tapos ganun na lang na, parang bang pumatok dito sa pintuan, umalis, walang paalam. Naiintindihan. Oo, ang hirap kasi sa tagal ko na pagiging leader. Ngayon ko lang kung natikman yung gano'n, yung sama ng loob. Yun lang yung pag-iistima sa tao sa aking trato. Hintay ka ng sign. Nag-antay lang po ako ng sign. At sa totoo po, pinag-isipan ko po yan. Isang linggo ko pong pinag-isipan yan. Saan ba ako? Siguro si Lord. Tinuruan ako ni Lord. Iwanan mo na, hindi ka dapat yan. Hindi ka karapat dapat na maglingkod yan. Makaharap si Mayor Along, ano ang naging pakiramdam mo? Napakasarap. Kasi una-una, ang mukha ni Mayor, alam na galing ako sa kanila. Tinanggap ako, ni-welcome ako ni Mayor.
ramdam mo agad yung pagmamalasakit sa tao. Samantalang, first time ko na siyang nakaharap. At galing ka pa sa ano, ha? Galing pa ako sa kabila at alam niya na bumababa sa akin yung kabila. Ikaw pa nag-organize dito. Ako nag-o-organize. Ako lang binababaan nila 3 beses. Pero 2 tamay akong tinanggap ni Mayor. Sana all. Natuwa po ako doon ko na ano na ito ang karapat-dapat na nagserbisyo sa lungsod ng Caloocan. Kaya po ang lehitimo at tunay na batang Tangkalo, Si Mayor Along. si Mayor Along Malapitan. Ayan, nagsasabi na po ng katotohanan ang isa sa mga orihinal na taga-Caloocan, no? Dahil matagal na po siyang nanirahan dito sa lungsod ng Caloocan, 2nd District, 1st District, at lahat na rin ng politiko inabutan niya mula sa Matandang Asistio, sila Mayor Boy, sa Baby, at sa lahat ng mga naglingkod sa lungsod ng Caloocan. Nasubaybayan mo sila. Yung pong sinasabi nilang bago, wala nang dapat baguhin na maging mayor. At higit sa lahat, yung pagbabago, wala na pong dapat pagbago sa Caloocan dahil lahat ginawa na ni Mayor Along Malapitan. Wala na siya konsihal, baging congressman, hanggang mayor. Wala nang dapat na pagbabago. Sobrang pagbabago na po sa lungsod ng Caloocan. At kinikilala na ang Caloocan ngayon. Kilala po. Alam niyo po, ang Caloocan, trademark na po ng Malapitan yan. Yan po ang totoo. Trademark na po yan. Tama ka doon. Kung noon ay trademark ng Asistio, Trademark ang naman ng ngayon ay trademark na ng Malapitan. Asistio at Malapitan po. So isang bagay yon. Sa Ate Gigi, maraming salamat sa iyo. Hindi ko na istorbo yun ng iyong oras. Alam ko marami ka pang gagawin. At maraming salamat sa iyong pagtitiwala. No? Pagtitiwala, pagsama, pagsuporta sa Team Action at Malasakit dahil sa iyo nagkaroon ng isang mas maluwag na pintuan ng Northville. Mga taga-Caloocan, isang mensahe ang ating natunghayan ngayong araw na ito dahil sa panayam natin kay Ate Gigi, magpapatunay na ang mga talagang tunay na taga-Caloocan ang dapat nagmamalasakit sa mga taga-Caloocan. Nasubaybayan niya ang lahat na naglingkod sa lungsod ng Caloocan. Sinubok niya na sumama doon sa katunggali ng kasalukuyang mayor. Pero bandang huli, nagdalawang isip siya at umalis siya dahil natunghayan niya kung ano pagkakaiba. Kaya ngayon, mga kaibigan, lang ating habilin, mag-isip po tayo mabuti upang sa gayon ang patuloy na progreso ng Caloocan ay tuloy-tuloy dahil wala na po dapat pang patunay ng Malapitan dahil lahat po ay nagawa na po nila. Basta ikaw ay tunay na batang Tangkalo ay para sa batang Tangkalo. Maraming salamat. Ako po si Bertrand.